morning, Philippines! Araw na naman tayo ngayon ng linggo. Halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mahilig ka bang mag-alaga ng mga hayop kagaya ng manok o kaya ay kalapati? Kung oo, maaari mo ring subukan ang pag-aalaga ng pugo dahil ang pag-aalaga nito ay halos walang pagkakaiba sa pag-aalaga ng manok. Ang karaniwang pugo ay isang uri ng maliit na ibong hinuhuli o inaalagaan para sa karne at itlog. Kutipaw ang tawag sa isang batang pugo. Ito ay ibon na may maliit ngunit mapintog na pangangatawan. Mga 18 sentimetro o 7 pulgada ang haba at kadalasan ay nasa lupa lamang. Ang karne nito ay maaaring kainin. Ang itlog naman nito ay sa sustansya, mapapakinabangan. Marami ang mga kababayan natin ang nagbebenta at naglalako ng nilagang itlog ng pugo bilang kanilang hanap buhay. Ang pag-aalaga ng pugo ay maaari mo ring pagkakitaan. Marami na ring mga negosyante ang pinasok na ang ganitong klaseng hanap buhay at talaga namang napatunayan nila ang potensyal nito. Pero paano nga ba ang mag-alaga ng pugo? Base sa mga testimonya ng mga nakapag-alaga na ng pugo, madali lang daw ang mag-alaga nito. Dagdag pa nila, maaari itong gawing hanap buhay kahit ikaw ay may trabaho sa umaga, estudyante o kakagraduate pa lamang. Sa ngayon atin ang alamin ang wastong paraan ng pag-aalaga ng pugo. Magsimula sa paggawa ng maayos na kulungan para sa mga aalaga ang mga pugo. Maaring bumili ng mga babaeng pugo na siyang magsisilbing breeder o mangingitlog na gagamitin sa pagpaparami ng mga pugo. Ang pugo ay maaaring pakainin ng mga patuka sa manok, 1 kilo para sa 50 mangingitlog na pugo. Maaring samahan ng dinurog na shell ang pagkain nila upang mas tumibay at kuminis ang mga magiging itlog nila. Ang kalahating pulgadang chicken wire para sa kulungan ay dapat na hiwain upang magkasya ang lagayan ng pagkain ng mga pugo upang maiwasan na mag-agawan sila sa pagkain. Dagdagan pa ito ng kalahating pulgada pa upang maiwasan ang pagdudumi ng mga pugo sa pagkain. Panatilihing laging mayroong pagkain ang lalagyan ng pagkain ng mga pugo. Dapat 24 oras silang may pagkain upang makakuha ng mas mataas at magandang produksyon ng itlog. Dapat ay ilawan sila upang hindi sila tumigil sa pagkain. Kapag ganito ang inyong ginawa, ang mga pugo ay maaaring mangitlog ng 2 sa loob ng 24 oras. Ang pugo ay madaling alagaan. Maaari silang gawa ng tirahan kahit na saan basta't komportable sila. Kung sisiw pa lang ang pugo, kailangan nila ang brooder na mayroong 38 degrees Celsius na temperatura. Ang temperaturang ito ay makakamit sa pamamagitan ng paglalagay ng 100 watts na bombilya. Sa 4x8 na sukat ng brooder ay maaaring makapaglagay ng 700 heads na sisiw. Ito ay angkop na dami ng sisiw per brooder. Kapag sumobra sila sa 700, sisikip na sila pagdating nila sa ikapitong araw.
Lagyan ng sako na magsisilbing pantabing sa gilid ng brooder para maiwasan ang pagpasok ng lamig at paglabas ng init sa brooder. Lagyan ng dyaryo ang flooring ng brooder. Ito ay para maiwasang makapasok ang lamig at hangin sa flooring. Dito rin kasi pansamantalang ikakalat ang mga feeds na patuka sa mga sisiw. Ang pinakakomplikadong parte ng pag-aalaga ng pugo ay kapag mga sisiw pa lamang ito. Hindi maiiwasan ang pagkamatay ng ibang mga pugo kapag napabayaan. At malaki ang ginagampanang papel ng wastong kulungan ng pugo sa survival ng iyong mga alaga. Napakahalaga ng pag-iingat sa itlog ng pugo. Bukod sa dito nakasalalay ang dami ng iyong alagang pugo, ay maaari mo rin itong ibenta bilang isang pagkain. Kaya naman, importante na mayroong wastong pugad ang mga pugo para sa mga itlog nila. Ang bilang ng magiging itlog ng mga pugo ay nakasalalay sa dami ng pagkain nito. Ibig sabihin, mas marami ang pagkain, mas marami rin ang kanilang magiging itlog. Kung kaya't ipinapayo sa mga magpupugo na dapat ay palaging may pagkain ang mga pugo sa kanilang kulungan upang hindi sila magutom at hindi maapektuhan ang kanilang pangingitlog. Kaya importante na dapat palaging may ilaw ang kulungan, lalong-lalo na sa gabi, upang patuloy lamang ang mga pugo sa pagtuka ng kanilang pagkain. Ang balik nito ay maraming itlog, maraming pugo, at syempre maraming kita. At dyan nagtatapos ang aking segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning Philippines!